channel mga kabagis. Kumusta kayo dyan? Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayong hapon, pakinggan natin yung na-discover ni Alam na This. Mga kabagis, tingnan natin yung mga sumusuporta sa patunay na paglalahad ng mga kasinungalingan at kabulastugan nitong si Fake Marcos Mangusin. Itong si Alam na This, si Tatang Manuel Mejorada, si si Takero, at saka marami pa yan sila. Well, ito lang ang mga nakita kong napakagaling talagang mag-expose ng mga kasinungalingan nitong si Francis Leo Marcos Mangusin, na mayroon siyang isang alipuris o backup na napakagaling gumawa ng mga videos na kahit thumbnail, kayang gawing isali yung presidente, na kahit walang alam, para lang mapaniwala sa kanilang kalukuhan at pambubudol. So, pakinggan natin ito mga kabagis. Action video ngayon tungkol sa Lodi natin na si Macmac Pablo, mga kaibigan. So, si Macmac Pablo, mga kaibigan, isang vlogger ni FLM or Francis Leo Marcos, or kilala natin mga kaibigan sa mga talino warriors dyan na Norman Mangusin, mga kaibigan. So, ito si Macmac Pablo, mga kaibigan. Sobrang galing gumawa ng thumbnail. Na kahit bulag ka, puta, mapapaklik ka. Kahit bobo ka, mababasa mo, mga kaibigan. So, may nabasa kasi ako sa post niya, mga kaibigan, sa community niya. So, grabe ang init. yan. Click natin, mga kaibigan, para malinaw. So, yan. O, para sa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, lusaw na naman ang aligasyon nyo at pinapakalat na fake news. Hindi bobo ang Yorme na Maynila para magpasalamat. Wala naman natatanggap na 250 sako ng bigas. Wala kang alam kung di gumaka. I-chat nyo para maniwala kayo. So, yan po, mga kaibigan. So, nag-chat siya, mga kaibigan. Nag-chat po siya. So, sa Manila Public Information. Hi, City of Manila. Pwede mo magtanong, ask ko lang po sana kung meron po ba talagang naibigay si Mr. Francis Leo Marcos. So, ito po. Magandang araw. Si Mr. Francis Leo Marcos ay nagpadala sa Manila City Hall ng 250 sacks of rice. So, yan po. Alam nyo, mga kaibigan, kaya nagtaka rin ako kung bakit. Ito kasi is na S ang spelling niya. Government organization. Ito, S. So, ngayon, nagpunta ako ngayon dito sa Manila Public Information Office. Sa chinat ko, mga kaibigan. So, yan. Ito po yung chat ko. So, yan po, mga kaibigan. So, sa video na ito mga kabagis, pinapakita ni Alam na This na gumagawa na naman ito ng sarili nilang paraan na makaver up yung kalukuhan nila, which means gumagawa sila ng page na may kasing information ng page doon sa Manila Public Organization o Manila Public Office Organization, na hindi nila napansin na ang spelling ng kanilang organization ay S, instead of Z, yung tunay na organization or page ng Manila Public Organization. So, nabuking sila ni Alam na This, at ito yung pinupost niya sa kanyang community na may picture doon na kumbaga sinagot siya na, hey, ipapatunay or itanong lang namin kung mayroon ba kayong na-receive na ganito ganyan. Talagang marunong manluloko talaga itong mga ganito. Hindi lahat maloko ninyo, patuloy natin. Kaibigan, malinaw po. Yan po, yan. Government organization. Z naman po dito. So, imposible naman po sa kanya S, sa akin Z. So, same account na. So, same account na naman yan, mga kaibigan. May, ako dito, mga kaibigan, may hinala ako dito na
tawag dito, gumawa sila ng fake page, pero nagkamali sila ng Yes, fake page. details or na-misspell sila sa government organization. Nagkamali sila dito mga kaibigan. So dahil sa mga naniniwala at sa mga bobo, approve sa inyo itong mga itong pinagagawa ni Macmac Pablo. At pero sa akin, no, mali to, mali. So, that's another video naman at umpisa pa lang po mga kaibigan at marami na akong natuklasan. Next video tayo. Nice. Sige po, next video mga kaibigan. Dito tayo sa video na to na binigyan ni Macmac Pablo na tinawagan siya ng Ninang Imelda Marcos niya habang naka-live. Ang title mga kaibigan. So ito po, panoorin natin yung video. Itong tinawagan siya ni Ninang Imelda Marcos niya na scripted na naman na drama nila. No? Talagang marunong talaga to. Before ito na nalaman nung interview ni Bongbong Marcos na itinanggi niyang kadugo o kamag-anak niya itong si Francis Leo Marcos Mangusin. So ito talagang malaya silang nagpapaikot ng tao, most especially sa kanilang mga live streaming na pagmamayabang na si Ninang Imelda tumawag. Bakit Ninang Ninang sa kasal? Binyag? Check natin. Tumawag si Ninang Imelda. So forward na po natin mga kaibigan. Pangklase talaga si Sir Francis Leo Marcos. Biruin nyo, tinawagan siya ng kanyang Ninang Imelda Marcos habang nagla-live. At sabi nga niya na ang kinakatakot niya lamang ay yung mataniman siya ng ebidensya. Yung gawan siya ng ng masama ng mga basher niya, ng mga kritiko niya, ng mga nagpumukundena sa kanyang mga ginagawa. Yan. Ulul. Pagpatuloy niyo pang pagpanood sa kanyang live, kung hindi niyo po napanood, ito po yung unang-unang parte ng kanyang live bago siya tawagan ng kanyang ninang. So mga kaibigan, kung bobo ka mga kaibigan, maniniwala ka sa pinagsasabi nitong Macmac Pablo na to. Nakakanis yung pagmukha ni Macmac Pablo, no? Yung lubog yung yung pisngi, alam mo abi. So ito mga kaibigan una tawag niya Ninang. Kung dati pa to April 4 kung Ninang yan, bakit Ninang ang tawag Imelda Marcos? Dapat tita. Tanga-tanga. Halatang nagsisinungaling mga kaibigan. Kung napaniwala kayo na Marcos siya, dapat tita ang sasabihin mo, hindi Ninang. Ha? At saka imposibleng tumawag si Imelda Marcos sa ganyang tao mga kaibigan. Mario Joseph, Macmac Pablo, ano ba nangyari sa'yo? Diyos ko po, mga kaibigan. Imposibleng tumawag. So mga kabagis, check niyo yung mga videos ni Alam na This. Napakarami doon na mga information na talagang tugma at saka he's just trying to use the same concept, the same idea na mismo yung mga palusot at mga katarantaduhan na ginagawa ni FLM na siya din mismo ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Hindi yung ginagawa ni Alam na This just to make stories, but it's from them. Kinuha lang niya na talagang ebidensya na sila mismo ang gumagawa, kinumpile lang ba, kumbaga. Si Madam Imelda Marcos sa mga ganyang issue na yan mga kaibigan, napaka-imposible. Diyos ko po. So, another video na naman tayo mga kaibigan. Title naman ito, Francis Leo Marcos, pinapapunta na Malacanang ni Tatay Digong mga kaibigan. So, panoorin natin. De la Cruz. Jan de la Cruz, sinumbong na namin kay Mayor ang nanggugulo sa'yo. Sabi niya, mga nanggugulo daw sa'yo, sa kanya daw pumunta at magreklamo. Sabay react niya, sasampalin ko yan. Galing magdrama. Doon mga kaibigan, tuwan-tuwa sila sa ganyang Halatang comment mga scripted kaibigan. talaga. Paano kung gawa-gawa lang yan mga kaibigan? Tsaka Jan de la Cruz. Napaka-basic na pangalan. Pwede rin maging Yaman de la Cruz yan. Yaman de la Cruz. So,
Ito may comment dito si Mako Pablo Mahal. Sinabi ni Ma'am Jen de la Cruz. Si Ma'am Jen de la Cruz, kung hindi ako nagkakamali, siya po yung laging nakapusot ang buhok na nakasama ng presidente na kung dahil nagkakamali siya ay isang pulis at laging nakapusot yung buhok niya yung medyo beautiful, creepy. Siya yata yun. Yung mga basher, pagkatapos itong COVID, pwede na kayo pumunta kay presidente at doon kayo magreklamo. Kaya lang, Sabi niya, yung nakapost daw yung buhok na security ni Presidente Duterte. So, siya daw yata yun. Hindi siya sure, mga kaibigan. Pinost niya to, mga kaibigan, is nag-comment siya, mga kaibigan. Tapos si Francis Leo Marcos, mga kaibigan, yung thumbnail ni Francis Leo Marcos, hindi ganyan na Francis Leo Marcos pinapunta ng Malacanang. Iba-iba yung thumbnail ni Norman Mangusinon. Kay Mako Pablo is talagang direct na mapapakit ka talaga na pinapupunta si Tatay Diggy, pinapupunta si Francis Leo Marcos sa Malacanang. So talagang mapapaklik ka talaga, pero isipin mo ang presidente, mga kaibigan, sa sobrang dami ng problema sa bansa natin, wala pong panahon na ganyan-ganyan yan. At saka yung mga lumalabas sa bibig niya, sasabihin niya, hindi pwede mag-announce, mga kaibigan, mga pangkaraniwang tao lang. Security guard, hindi pwede mag-announce yan. May mga secret sila niyan. Hindi pwede mag-disclose kanino man. Ang pwede lang mag-disclose mga tawag dito, President Secretary, yung mga House Speaker, mga kaibigan ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Yun lang ang pwede mag-discuss kung anong gusto sabihin ni Presidente Duterte. Hindi pwede. Kahit PSG ka, hindi ka pwede mag-disclose sa mga pangkaraniwang tao na mga ganyan, mga kaibigan. So kung bobo kayo, mga kaibigan, maniniwala na naman kayo dito, mga kaibigan. Hindi kayo nag-iisip, mga kaibigan. So, next video po tayo at talagang talagang napakagaling ni Makmak Pablo, mga kaibigan. Next po. So, balik na tayo dito, mga kaibigan, sa channel ni Makmak Pablo. So, ayoko na mag-review ng video, mga kaibigan. Napansin ko lang kasi may nahanap akong video na wala, parang nagbubara na siya ng ibang video. Pero ang mahalaga kasi doon yung kay Duterte at kay Imelda. So, yun. Masyadong sobrang hindi totoo yun. Mga bobo lang talaga maniniwala sa mga ganun, mga kaibigan. Saka napansin ko rin dito kasi from motorcycle vlogger, naging vlogger ni Evan. So, ang layo ng content para sa content na ngayon na may content pa siya na binabash niya sila Coach Jared at Mihurada. Ikaw nga from motorcycle content, naging FLM content. Mas magaling ka pa sa mga gano'n na ang content nila para sa mga kaalaman at journalist. So, yun lang masasabi ko. At wala na tayong magagawa dito sa tao na to. Bahala na kayo, mga kaibigan, kung anong gusto niyong paniwalaan sa mga taong mga ganito. Basta mag-iingat lang po tayo lagi. Huwag tayong magbibigay ng kahit anong informasyon, pera, kahit ano. Sige, maniwala kayong maniwala. Kahit ano, malalaman din naman natin ito sa taktang panahon po, mga kaibigan. So, nandito na lang po yung vlog ko. So it shows na winarningan na naman tayo nito na video na to na hindi basta-basta magpaloko, magbigay ng mga information sa card. At heads up ko pala ng mga nag-chat na mga supporters niya na hindi alam yung pinagagawa, yung sa YouTube na magbigay ka ng super chat. The moment na mag-donate ka doon, they will automatically have the chance to take that information from you na mga masela na information like your credit card, yung nakalink mo sa YouTube. So isa yung kailangan ninyong malaman na high-tech na ngayon, so online na lahat. So make sure na supporters ko ng FLM na yan is make sure na alam niyo yung ginagawa ninyo, kasi sooner or later, sa sinasabi ko nga, lumabas itong mga taong ito na mabudol na parang bula, at for sure maglalaho din ito na parang bula. Magtaka ka na lang na after how many days everything will be back to normal. Matanong mo sa isipan mo, ba't wala na sila, ba't hindi na nagla-live, no? Kaya ngayon nagla-live yan palagi kasi ECQ, so walang masyadong mga nasa itaas, no, na pwede nating i-ping na
damputin yan or whatnot, kasuhan or bigyan ng sufina. Kasi nga nasa ECQ tayo ngayon, so tinatake advantage nila yung panahon. At saka mga kabagis, marami akong nababasang mga comments na bakit mahina yung boses ko. Forgive me kasi nasa ano tayo, bahay, may maraming mga tao, maraming bata. We're just trying to make sure na hindi din tayo makadisturbo sa kanila. So minimize natin yung boses. Marami tayong mga bashers na nagsasabi na bakit ngayon lang ako nagbablog ng ganito. Kasi nga nalaman ko yung kabulastugan, at kung hindi lang ito nagla-live itong fake Marcos Mangusin ito, hindi ko makikita yung mga taong nasa likuran niya, yung mga sumusuporta niya. Ito yung mga taong sa scam online, yung mga paluwagan. Isa ako doon na na-scam, just to give you a heads up and an idea why I'm trying to make sure na hindi natin tatantanan itong mga budol-budol gang na to. Kasi biktima din ako doon. Malaking pera din na wala, no? Pera yun na sana magamit namin sa aming plano na magkaroon ng sariling tirahan, mapadali yung aming pagko-construct doon, but natakbo ng mga taong ito na nasa likod ni fake Marcos Leo or Francis Leo, fake Marcos Mangusin. So isa yan sa dahilan kung bakit ako nagpursige na mag-upload, magpursige na mabigyang pansin ng bawat mamamayan ang katarantaduhan ng mga taong ito. Siguro tinatanong nila, bakit ko daw ginaganyan si FLM, ano ba daw nagawa ko sa kababayan natin, may tulong ba akong nagawa? Oh my God, buksan naman yung mga mata ninyo. Ang pagtulong hindi niya kailangan ipagmalaki yan sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Kung tumulong ka, huwag yung hipokrito na ipagsigawan mo. At the end of the day, hindi naman pala totoo. Na pinagsigawan mong ganyan kalaki yung gastos mo, at the end of the day, nakita na sintabo or kusing lang pala yung ginastos mo, tapos ganun kalaki yung ipinagmayabang mo. Nakuha mo yun, it's something manipulation, no? Again, walang masamang tumulong sa kapwa. Ang masama doon kung bakit tayo ngayon nagpursiging mag-upload ng mga video katulad nito is to let the people know na ang ginagawang tulong ng mga taong ito ay siyang dahilan kung bakit maraming nabiktima at maraming nabudol-budol. Dahil nga ang portray nila, ang kanilang pag-present sa sarili nila is napakaganda. At common na yan sa mga scammer. Walang scammer na magsasabi na pangit siya. Ilagay nyo sa isip niyan, walang manluloko na magsasabi na manluloko siya. Ang sabihin niyan is mabuti siyang tao, mayaman, maganda ang adhikain, humanitarian. Gamitin lahat ng mga magagandang mga words na pwedeng magamit na ma-describe yung sarili nila para makalpagloko lang ng tao. So wag nyo akong tanungin kung ano yung nagawa ko. Tanungin nyo yung sarili ninyo, bakit ninyo pinagtanggol yan? Ano ba ang nakita ninyo na wala na hindi namin nakita? Ano ba yung kailangan namin gawin na ilagay namin yung mga mata namin ipalit namin sa mga mata ninyo para makita ninyo yung gusto namin ipapakita sa inyo. No? Again, I welcome all the bashers. I welcome all the supporters of Minions na yan. I will not delete all your comments. Bayaan ko lang dyan. Kasi sooner or later, yan yung gagamitin kong sampal sa bawat isa sa inyo. And make sure naman, no, kung magko-comment kayo ng mga bagay-bagay, alamin nyo muna yung story. Huwag yung mag-comment lang kasi gusto lang mag-comment. At unang-una, kung gusto ninyong bigyan ko kayo ng pansin, bigyan ko kayo ng oras na replyan ko yung mga comment niyo real time, make sure din ninyo na hindi naman fake yung mga profile niyo. Yung problema kasi,
may lakas ng loob na magsabing ganyan kasi fake yung profile, no? O walang mukha. Kung talagang magaling ka, may pinaglalaban ka, may prinsipyo ka, at mayroon kang gustong patunayan, lagyan mo ng mukha yung profile mo na yung ikaw talaga, para patas yung labanan. Okay? So yun lang mga kabagis, isa na naman itong video na ating makikita na itong mga taong ito is tumatanggap ito ng pera. Ito si Macmac Pablo FLM is tumatanggap ito ng pera kasi from that motorcycle vlogger changed to a supporter of fake Francis Leo fake Marcos Mangusin. Subayan natin ito. Again, I had to make sure na makapag-upload tayo ng mga videos na bigay ng heads up sa mga kababayan natin na walang awang niloloko, pinapaikot lang sa palad ng mga budol-budol na grupo na to. So mga kabagis, make sure to like, share this video, and again, subscribe to this channel. Click the notification bell para ma-update kayo sa bawat uploads natin. Thank you so much for watching.